Ako si Lino, isang simpleng lalaki na madalas mapagkamalang suplado dahil sa aking seryosong mukha. Mahilig akong magtrabaho sa aking munting talyer, kung saan ko natagpuan ang aking tunay na kaligayahan. Ngunit sa likod ng aking masipag na pamumuhay, may isang tao na nagdadala ng gulo at kulay sa aking mundo. Si Mara. Si Mara ay isang babaeng malakas ang dating. Siya ay palaging may matinding opinyon sa kahit anong bagay. Mahilig siyang makipagtalo, kahit pa sa mga simpleng usapan na madalas naming pinagtatalunan. Sa kabila ng lahat, siya ang aking kasintahan. Hindi ko alam kung paano kami nagtagal sa isa't isa. Pero sa tuwing lumalalim ang gabi, natutunan naming magkasama kahit sa mga pinakamasalimuot na sitwasyon. Isang umaga, nagising ako sa ingay ng kanyang tawag. Lino? Nasaan ka na? Late ka na naman. Ang bungad ni Mara sa telepono. Agad akong tumayo at nagmadaling magbihis. Alam kong hindi kami matatapos sa usapan na ito ng walang pagtatalo. Pero kailangan kong makarating sa aming usapan. May plano kaming maglinis ng bahay ng kanyang nanay na nasa probinsya. Pagdating ko sa lugar, agad akong sinalubong ng kanyang mga mata. Galit, ngunit puno ng pag-aalala. Lino, bakit ka palaging huli? Hindi mo ba alam kung gaano ito kaimportante? Ang tono ng kanyang boses ay palaging may halong pag-aalala sa likod ng kanyang galit. Pasensya na, Mara. Nawala ako sa oras, ang tanging nasabi ko habang kami nagsimulang magtrabaho. Sa paglipas ng oras, ang aming pagtatalo ay napalitan ng katahimikan habang kami nagtutulungan. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng galit, ay unti-unting napalitan ng ngiti. Napansin ko ang kanyang kamay na naglilinis sa mga sulok ng bahay na tila ba walang kapaguran. Mara, bakit nga pala napaka-importante nito sa'yo? Tanong ko habang pinagmamasdan siya. Nagkatinginan kami at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin. Ito kasi ang tahanan ng aking mga alaala, Lino. Dito kami lumaki ng mga kapatid ko, ang sabi niya. May halong lungkot at saya. Napagtanto ko ang kahalagahan ng aming ginagawa at bumalik ang sigla ko sa pagtulong sa kanya. Sa gitna ng aming pagtutulungan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang aming mga damit ay basang-basa na, pero hindi namin pinansin ang lamig. Ang mga simpleng pangyayari na ito ang mas nagpapalapit sa amin. Ngunit sa likod ng ngiti ni Mara, may isang bagay na tila bumabagabag sa kanya. Mara, may problema ba? Tanong ko habang kami nagkukumpuni ng lumang bintana. Hindi siya agad sumagot, ngunit sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang kanyang pag-aalala. Wala naman, Lino. Basta tulungan mo lang ako, okay na ako, ang sagot niya. Ngunit alam kong may ibang rason pa siya. Sa aming pag-uusap, biglang may narinig kaming lagabog. Isang malaking kahoy ang bumagsak mula sa bubong. Pareho kaming nagulat at ito ang simula ng isang masalimuot na sitwasyon na hindi namin inaasahan. Ang kahoy ay humarang sa pintuan at kami naipit sa loob ng bahay. Sa kabila ng aming pagkabigla, alam kong kailangan kong kumilos agad. Sa tuwing naglalakad kami ni Mia sa park, palaging may mga tanong na sumisiksik sa isip ko. Bakit nga ba kami palaging nagtatalo? Hindi ko alam kung bakit. Pero parang bahagi na ng araw-araw naming buhay ang mga pag-aaway na tila walang katapusan. Pero sa kabila nito, may kakaibang saya na dulot ng mga simpleng pag-uusap, tawanan, at minsan, iyakan. Ako si Alex at ito ang kwento ng aming magulong relasyon. Minsan, sa gitna ng isang mainit na pagtatalo tungkol sa kung sino ang dapat maghugas ng pinagkainan, bigla na lang kaming napapahinto at nagkakatawanan. Ang hirap ipaliwanag. Pero, kahit na galit na ang mga mata ni Mia, napapansin ko pa rin ang kakaibang ningining nito. Parang nag-aanyaya ng kapatawaran at pag-intindi. Sa mga panahong ganito,
Naiisip ko na gusto ko siyang yakapin at iparamdam sa kanya na kahit gaano pa man kami magbangayan, hindi ko siya hahayaang mag-isa. Isang araw, habang naglalakad kami sa tabing dagat, nagpasya kaming maglaro ng volleyball kasama ang ilang kaibigan. Alex, tingnan mo, ang galing ko dyan, sabi ni Mia habang ipinapakita ang kanyang pag-practice. Nagkatawanan kami at nagpatuloy sa laro. Sa bawat pagtalo niya upang abutin ang bola, naroon ang pag-asang makakapuntos siya. At sa tuwing nagkakamali siya, naroon ako, nakahanda siyang damayan at iangat. Tila kahit sa laro, laging may kompetisyon sa pagitan namin. Pero sa huli, kami pa rin ang nag-uusap at nagtutulungan. Dumating ang gabi at nagpasya kaming maglakad pa uwi. Ang tahimik ng paligid, tanging ang tunog ng mga alon ang maririnig. Alex, minsan iniisip ko, ano kaya kung hindi tayo ganito? Tanong ni Mia. Napatingin ako sa kanya, nagtatanong din. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti siya ng bahagya. Yung hindi laging nag-aaway, yung normal lang. Napaisip ako. Sa kabila ng lahat, ang mga bangayan namin ang nagbibigay kulay sa aming relasyon. Para bang sa bawat away, mas tumitibay ang samahan namin. Bigla kong naisip ang isang kwento na narinig ko noon tungkol sa magkasintahan na palaging nag-aaway, pero sa huli, ang pagmamahalan nila ang nagtagumpay. Alam mo, Mia, naalala ko yung kwento ng magkasintahan na palaging nag-aaway pero laging nagkakabati. Sa huli, sila pa rin ang nagkatuluyan, sabi ko. Tumingin siya sa akin, may halong pagtataka sa kanyang mukha. Talaga? Paano nangyari yon? Umiling ako. Hindi ko alam ang eksaktong detalye. Pero siguro, dahil kahit gaano pa katindi ang away nila, sa puso nila, sila pa rin ang nagmamahalan. Sa pag-uusap namin, biglang lumitaw ang isang ideya. Bakit hindi namin subukan na lutasin ang isang bagay na magkasama nang hindi nag-aaway? Isang bagay na parehong mahalaga sa amin. Kaya nagpasya kaming mag-volunteer sa isang community project na magtuturo sa mga bata ng sports. Pareho kaming mahilig sa volleyball, kaya ito ang naging daan para makapagbigay saya at inspirasyon sa iba. Habang nagtuturo kami, napansin ko ang kakaibang sigla ni Mia. Parang ibang tao siya, masaya, kalmado, at puno ng inspirasyon. Sa mga panahong ito, nararamdaman ko na kami nga ang magkasintahang laging nagtatulungan kahit nagbabangayan. Pareho kaming lumalagpas sa mga hadlang. Pinipili ang pag-ibig sa kabila ng lahat. Isang araw, sa gitna ng pagtuturo sa mga bata, biglang nagkaroon ng aksidente. Isang batang naglalaro ang nadapa at nasugatan. Nagpanik ang lahat, pero si Mia, kalmado at handang tumulong. Agad niyang nilapatan ng paunang lunas ang bata habang ako ay tumawag ng tulong. Sa mga oras na iyon, nakita ko kung gaano siya kahusay sa paghawak ng mga ganitong sitwasyon. Sa kabila ng aming mga away, naroon ang kanyang malambot na puso, handang magbigay ng tulong sa nangangailangan. Habang pauwi kami mula sa community project, nagtanong si Mia, Alex, sa tingin mo, hanggang kailan tayo ganito? Napahinto ako sa paglalakad at tiningnan siya. Sa loob ko, alam kong hindi ko alam ang sagot. Pero, isang bagay ang sigurado, hanggat kami ay nagtutulungan. Kahit gaano pa katindi ang bangayan, kami ay magtatagumpay. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla kong naramdaman ang aking telepono na nag-vibrate. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Binasa ko ito at ang mga salitang nakasulat ay nagpaikot ng mundo ko. Alex, kailangan kitang makausap. May mahalaga akong sasabihin. Napatingin ako kay Mia at sa mga oras na iyon, alam kong ang mensahe na ito ay may daladalang twist na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng aming mga pagtutulungan, may paparating na pagsubok na kailangan naming harapin. Ano kaya ang mensaheng ito at paano ito makakaapekto sa relasyon namin ni Mia? Sa mga susunod na araw,
Ang sagot na ito ang magbibigay liwanag sa aming kwento. Ang araw ay nagsimula sa isang tipikal na pagtatalo sa pagitan namin ni Mara. Isang simpleng bagay na nauwi sa walang katapusang palitan ng mga argumento. Bakit kasi? Hindi mo agad sinabi na pupunta tayo kina mama. Tanong niya habang abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Kasi naman, akala ko sinabi ko na. Minsan kasi hindi ka nakikinig. Sagot ko habang nagtatali ng sintas ng sapatos ko. Alam mo, Carlo, minsan parang hindi na tayo nagkakaintindihan. Sabi niya habang nag-ayos ng kanyang hikaw. Napabuntong hininga ako. Ito na naman kami. Pero kahit pa palaging ganito ang simula ng araw namin, natatapos din ito sa isang masayang tawanan. Ganito lang talaga kami ni Mara. Laging may bangayan, pero sa huli, laging nagtutulungan. Pagdating namin sa bahay ng aking ina, tila walang nangyari. Masaya naming sinalubong ang bawat isa. Nandito na pala kayo. Masayang bati ni Mama habang abala sa paghahanda ng merienda. Habang abala sa pagkain at kwentuhan, napansin kong tila may kakaiba kay Mara. Tahimik siya, malayo sa kanyang karaniwang madaldal na sarili. Oh, bakit tahimik ka ngayon? Tanong ko sa kanya habang kami nakaupo sa sofa. Ha? Wala. Napapagod lang siguro. Sagot niya sabay ngiti. Pero alam kong may mali. Kilala ko siya. Pag uwi namin sa bahay, hindi ko na napigilan ang sarili kong magtanong. Mara, ano ba talagang problema? May nagawa ba ako? Umiling siya. Wala, Carlo. Masyado ka lang sigurong nag-aalala. Pero hindi ako nakontento sa sagot niya. Kilala ko si Mara. Kapag may gumugulo sa kanya, hindi siya mapakali. At kahit gaano niya ito itago, laging may palatandaan. Kinabukasan, habang naglalakad kami sa parke, sinubukan kong iangat ang usapan. Alam mo, Mara, kahit lagi tayong nagbabangayan, gusto kong malaman na nandito lang ako para sa'yo, anuman ang mangyari. Ngumiti siya ng bahagya at tumingin sa akin. Alam ko, Carlo. Salamat. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, naramdaman kong may hindi magandang nangyayari. At hindi nagtagal, natuklasan ko ang isang lihim. Isang gabi, habang abala si Mara sa kusina, napansin kong bukas ang kanyang laptop. Hindi ko ugali ang mangialam ng gamit ng iba, pero may isang email na nakabukas at hindi ko maiwasang mapansin ito. Ang email ay mula sa isang ospital, at ang paksa ay tungkol sa isang appointment para sa medical check-up. Bigla akong kinabahan. Wala namang sinabi si Mara tungkol sa anumang sakit o medical concern. Agad kong isinara ang laptop at nagkunwaring walang nakita. Kinabukasan, hindi ko napigilan ang aking sarili at tinanong ko siya ng diretso. Mara, may gusto ka bang sabihin sa akin? Napatigil siya sa ginagawa at tumingin sa akin. Ano bang ibig mong sabihin? Yung email mula sa ospital. Nakita ko kasi. Napabuntong hininga siya at umupo. Carlo, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, pero kailangan ko ng suporta mo. Doon ko nalaman ang katotohanan. Matagal na palang may iniinda si Mara, isang karamdaman na hindi niya agad sinabi sa akin dahil ayaw niya akong mag-alala. Ayokong maging pabigat sa'yo, Carlo. Alam kong marami kang inaasikaso. Mara, mahalaga ka sa akin. Wala akong pakialam kung gaano pa karami ang problema ko. Ang mahalaga ay nandito ako para sa'yo, sagot ko habang hawak ang kanyang kamay. Nagpatuloy kami sa aming araw-araw na buhay, na puno ng tawanan at bangayan. Pero, sa likod ng lahat ng iyon, mas naging malapit kami sa isa't isa. Mas naging malalim ang aming koneksyon dahil sa pinagdadaanan ni Mara. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, ang pag-aalala ay hindi maiwasang makapasok sa isip ko. Isang gabi, habang magkatabi kaming nakahiga, biglang bumulong si Mara. Carlo, kahit anong mangyari, huwag kang mawawala ha? Ngumiti ako sa kanya. Hindi kita iiwan, Mara. Pangako.
Ngunit sa kabila ng aking pangako, isang takot ang bumalot sa akin. Paano kung sa kabila ng lahat ng aming pagtutulungan at pagmamahalan, may isang bagay na hindi ko kayang ayusin? Ano ang gagawin ko kung dumating ang araw na iyon? Patuloy kaming nabubuhay sa ilalim ng anino ng isang bagay na maaaring magbago ng lahat. At sa kabila ng aming tawanan, alam kong may isang bagay na pilit na pumapagitna sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong kailangan naming harapin ito ng magkasama. At habang papalapit ang araw ng kanyang susunod na appointment, hindi ko maiwasang mag-isip. Ano nga ba ang naghihintay sa amin sa dulo ng lahat ng ito? Sa totoo lang, ang relasyon namin ni Laila ay parang roller coaster ride. May mga araw na para kaming nasa tuktok ng mundo. At mayroon namang mga oras na pakiramdam ko'y nasa ilalim kami ng dagat, hindi makahinga sa dami ng argumento. Pero, sa kabila ng lahat, hindi ko maikakaila na siya lang ang nagpaikot ng mundo ko sa paraang hindi ko inaasahan. Isang gabi, nagpasya akong sorpresahin siya. Matapos ang isang linggo ng hindi pagkakaintindihan, naisip kong panahon na para ayusin ang gusot. Nag-order ako ng paborito niyang sushi mula sa Japanese restaurant sa kanto at bumili ng isang maliit na buke ng mga rosas. Alam kong magugustuhan niya iyon, ngunit hindi ko inaasahan ang mangyayari sa gabing iyon. Pagdating ko sa apartment ni Lila, kinabahan akong kumatok. Sa bawat pagkatok ay bumilis ang tibok ng puso ko. Pagbukas niya ng pinto, hindi ko malaman kung paano ko sisimulan ang paghingi ng tawad. Lila, alam kong marami tayong hindi pagkakasunduan nitong mga nakaraang araw. Bungad ko, sabay abot ng mga rosas. Pero, gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa akin at handa akong gawin ang lahat para maayos tayo. Tumitig siya sa akin. At sa kabila ng kanyang malamlam na mga mata, nakita ko ang kislap ng pag-unawa. Alam mo, minsan iniisip ko kung bakit ba natin pinahihirapan ng isa't isa. Pero, sa loob-loob ko, hindi ko rin naman kayang mawala ka sa tabing. Sagot niya, na para bang sinindihan ang ilaw sa madilim na kwarto. Niyakap niya ako, at sa yakap na iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng hindi pagkakaintindihan na biglang naglaho. Para bang ang bawat argumento ay isa lamang pagsubok na kailangan naming lagpasan upang maging mas matatag. Sa gabing iyon, habang pinagsasaluhan namin ang sushi, napag-usapan namin ang mga bagay na hindi namin karaniwang pinag-uusapan. Mga pangarap, takot, at mga plano para sa hinaharap. Nalaman ko na isa sa mga pangarap ni Lila ay ang makapagpatayo ng sariling cafe. Kahit na madalas kaming nagbabangayan, hindi ko maikakaila na isa siya sa mga pinakadeterminadong taong nakilala ko. Ang pangarap niyang iyon ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Ano kaya kung tulungan kita sa pangarap mo? Tanong ko, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog kinabukasan. Napatigil siya at tinitigan ako, tila nagtataka. Oo, seryoso ako. Hindi lang bilang suporta, kundi bilang katuwang. Gusto kong makita kang masaya, Lila. Ngumiti siya, at sa ngiting iyon, alam kong tama ang desisyon ko. Salamat, pero kailangan ko ring malaman na ito ay para sa atin, hindi lang para sa akin. Gusto kong maging bahagi ng pangarap mo, at gusto kong ibahagi ang pangarap ko sa'yo. Pag-uwi ko, hindi ko mapigilang mag-isip. Paano kung sa kabila ng lahat ng pagtutulungan namin, may mga bagay pa rin kaming hindi kayang lampasan? Paano kung ang mga bagay na nagpapahirap sa amin ay siya ring magpapaikot sa takbo ng aming relasyon? Isang linggo ang lumipas at nagsimula na kaming magplano para sa cafe ni Laila. Naghanap kami ng lugar na pwede naming rentahan at unti-unti naming pinag-iisipan kung paano namin ito patatakbuhin. Sa bawat hakbang, nagkakaroon kami ng bagong pag-asa, ngunit hindi pa rin nawawala ang mga maliliit na argumento. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng telepono. Si Laila, umiiyak. Ano na ata nangyari? Tanong ko. Bumangon agad at hinanap siya.
Nawala ng interes ang investor na kausap natin. Hindi ko alam kung paano pa natin itutuloy ito, sagot niya. Puno ng pag-aalala ang boses. Nagulat ako. Isang matinding dagok ito sa pangarap ni Lila at sa aming dalawa. Ngunit sa kabila ng sitwasyong iyon, naramdaman ko ang kakaibang tapang. Hindi tayo susuko, Laila. May paraan pa tayong makakahanap ng ibang investor. At kung hindi, gagawa tayo ng paraan para makuha ang pangarap mo. Tinulungan ko siyang bumangon mula sa pagkadapa. Pinagsama namin ang aming mga ideya at muling binuo ang plano. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang koneksyon namin. Ang pagtutulungan na kahit minsan ay natatabunan ng mga argumento. Ngunit sa mga huling oras ng gabing iyon, isang mensahe ang natanggap ko mula sa isang kaibigan. May nakakita sa inyong lugar para sa cafe, pero kailangan niyong magdesisyon agad. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ba ang simula ng katuparan ng pangarap ni Lila? Ngunit, bigla akong nakaramdam ng kaba. Ano kaya ang bumabalot sa desisyon na kailangan naming gawin? Sa puntong iyon, hindi ko alam kung ano ang mas matimbang. Ang kislap ng pag-unawa o ang takot na baka masira ang lahat dahil sa maling hakbang. Hindi ko lubos maisip kung paano kami umabot sa puntong ito ni Clara. Sa kabila ng aming walang katapusang bangayan, palagi naming natutulungan ang isa't isa sa mga oras ng pangangailangan. Isa itong kakaibang dinamika na hindi ko akalaing magiging posible. Pero, heto kami ngayon, nakaupo sa isang maliit na kafe, nag-aaway tungkol sa kung sino ang dapat magbayad ng kape habang nakangiti. Ikaw ang dapat magbayad ngayon, Alex. Ako na ang nagbayad nung huli. Pagtatanggol ni Clara habang iniinom ang kanyang cappuccino. Ano? Hindi ba ikaw ang nagbayad nung huli dahil ikaw ang umorder ng extra slice ng cake? Sagot ko habang tinitingnan siya sa mata. Napakabilis ng takbo ng aming usapan, puno ng hagikikan at pang-aasar. Pero, sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang pakiramdam ng pag-uunawa na hindi namin maitatanggi. Sa bawat pagtutol, may isang tanggap na hindi na kailangang ipaliwanag. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang kilos ni Clara. Parang may bumabagabag sa kanya, isang bagay na hindi niya maamin. Pero, sa kabila ng kanyang pagkabalisa, hindi siya nawawala sa kanyang pagiging masayahin. May problema ka ba, Clara? Tanong ko sa kanya. Wala. Ano ka ba, Alex? Nagtataka lang ako kung bakit hindi mo pa rin ako natatalo sa argumentong ito. Ang kanyang pabirong tugon na sinundan ng isang pilit na ngiti. Tumawa ako ng bahagya, pero alam kong may mas malalim na dahilan kung bakit siya nagkakaganito. Sa kabila ng aming masayang usapan, naisip ko kung paano ko siya matutulungan. Hindi ko siya pipilitin na magkwento, pero narito ako para makinig kung sakaling gusto niyang magbahagi. Ilang sandali pa, tumunog ang kanyang cellphone. Agad niyang sinagot ang tawag. Habang nakikinig siya, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging masayahin, nagkaroon ng bahagyang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ko narinig ang kabilang linya, pero alam kong hindi magandang balita ang kanyang natanggap. Pagkatapos ng tawag, bumuntong hininga siya at tumingin sa akin na may halong pag-aalala at pagkalito. Alex, may kailangan akong sabihin sa'yo. Tumango ako, hinihintay ang kanyang sasabihin. Alam mo ba yung seminar na inaasikaso ko para sa kumpanya? Yung malaking event na sinasabi ko sa'yo dati? Tanong niya. Oo, anos nang meron? Sagot ko habang iniisip ang mga kwento niya tungkol sa kanyang trabaho. May problema. Mukhang hindi matutuloy ang event dahil sa isang malaking aberya. Baka mawalan ako ng trabaho, malungkot niyang sabi. Nagulat ako sa kanyang revelasyon. Hindi ko akalaing ganito kabigat ang pinagdaraanan niya. Alam kong mahalaga sa kanya ang trabahong iyon, at hindi ko lubos maisip kung ano ang kanyang nararamdaman sa pagkakataong ito. Clara, nandito ako.
Ano nang maitutulong ko? Tanong ko habang hinahawakan ng kanyang kamay. Tumingin siya sa akin na may halong pag-aalala at pasasalamat. Salamat, Alex. Alam kong lagi kang nandyan para sa akin. Pero ito'y isang bagay na kailangan kong harapin ng mag-isa. Hindi ko siya pinilit. Alam kong sa mga ganitong sitwasyon, minsan mas kailangan ang oras para makapag-isip at makapagdesisyon ng maayos. Nang magpaalam na kami sa cafe, hindi ko maalis sa isip ang kanyang sinabi. Sa kabila ng aming bangayan, alam kong may mga bagay na hindi namin kayang ipaliwanag sa isa't isa. Pero, naroon ang tiwala at suporta, kahit na hindi namin ito palaging ipinapakita. Pagdating ko sa bahay, hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-alala para kay Clara. Sa isip ko, naglaro ang iba't ibang senaryo kung paano ko siya matutulungan. Hanggang sa may naisip akong ideya. Nagdesisyon akong makipag-ugnayan sa ilang kakilala sa industriya na baka makatulong sa kanyang problema. Alam kong hindi ito garantisado, pero handa akong subukan ang lahat ng paraan para sa kanya. Habang nag-iisip, bigla kong naalala ang isang bagay na sinabi ni Clara sa akin noon. Tila may koneksyon ito sa kanyang problema ngayon, at parang may kulang na piraso sa puzzle na ito. Napagtanto ko na may isang bagay na hindi pa niya sinasabi sa akin. Isang lihim na maaaring may kinalaman sa kanyang nararanasan ngayon. Sa mga susunod na araw, naging mas abala ako sa aking sariling pananaliksik. Hanggang sa isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang dating kasamahan. Isang tawag na nagbigay liwanag sa aking mga hinala. Alex, may kailangan akong sabihin sa iyo tungkol kay Clara, sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi ko akalaing ganito ang magiging twist ng aming kwento. Isang lihim na maaaring magbago sa lahat ng bagay sa pagitan namin ni Clara. At kung anuman ang lihim na iyon, alam kong hindi ito magiging madali para sa aming dalawa. Kung mayroon mang bagay na hindi ko maipagkakaila sa aming relasyon ni Mia, ito ay ang katotohanang kahit gaano kami kadalas magbangayan, palagi kaming nagkakatulungan sa huli. Hindi ko alam kung ito'y dahil sa sadyang mahal namin ang isa't isa o dahil lang sa ayaw naming mapahiya sa isa't isa kapag hindi namin natapos ang anumang proyekto o gawain na aming sinimulan ng magkasama. Sa araw na ito, nagdesisyon kaming magtulungan sa pag-aayos ng lumang kotse ni tatay. Ang kotse ay isang antigong sedan na may sentimental na halaga sa akin dahil ito ang ginamit ni tatay sa unang araw na bumisita siya sa bahay ni Mia. Sinabi niya pa noon na ang kotse ay parang simbolo ng kanyang pag-apruba sa aming relasyon. Kaya't nang bumigay ang makina nito kamakailan lang, alam kong hindi ko ito dapat pabayaan. Sigurado ka bang alam mo ang ginagawa mo? Tanong ni Mia habang nakatanaw siya sa ilalim ng nakataas na hood ng kotse. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa, ngunit may halong pagkasabik. Kasi baka, mas lalo lang itong masira. Ngumiti ako at sinubukang magmukhang kampante, kahit ang totoo'y hindi ko rin sigurado ang ginagawa ko. Oo naman, Mia. Napanood ko na ang ilang video sa YouTube tungkol dito. Video sa YouTube? Pinitiwan niya ang isang tawa na parang musika sa aking pandinig. Kahit papaano, sana ay nakapag-aral ka sa mekaniko at hindi sa YouTube. Sa kabila ng kanyang patutsada, alam kong nandoon siya para tulungan ako, hindi para mang-asar lang. Nagpatuloy kami sa pag-aayos ng makina kung saan siya ang nag-abot ng mga gamit at ako ang nagtangkang mag-ayos. Minsan ay nagiging komedyante siya kapag sinusubukan niyang magmungkahi ng solusyon na tila wala namang kinalaman sa problema. Siguro, kailangan lang natin itong kausapin ng maayos para gumana ulit, biro niya. Ngunit sa kabila ng aming walang tigil na bangayan at biro, may mga sandali ng katahimikan na nagbibigay daan sa mas malalim na pag-uusap. Naalala mo ba nung unang nagkita sina tatay at tatay mo? Tanong ko sa kanya habang sinisikap kong alisin ang kalawang sa isang bolt.
O, sagot niya. Nakakatuwa kasi parehong mahilig sa lumang pelikula ang mga tatay natin. Parang hindi nila napansin na magkaiba ang kanilang hilig sa kotse. Ang tatay mo, mahilig sa mga antigong kotse, samantalang ang tatay ko, mas moderno. Sa tingin ko, ganun din tayo. Sabi ko, nagbibirong sinuntok ang hangin. Ako, mas simple lang sa mga bagay. Samantalang ikaw, mas mahilig sa mga komplikadong bagay. Pero kahit ganun, nagtutulungan pa rin tayo. Sabi niya, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lalim ng kanyang mga salita. Pagkalipas ng ilang oras, tila wala pa ring magandang nangyayari sa aming ginagawa. Pawis na ako, at si Mia ay tila nawawalan na ng pag-asa. Baka kailangan na nating ipaalam ito sa mekaniko, Nico, sabi niya. Ngunit alam kong ayaw niya talaga iyon. Matapos ang isang mahabang paghinga, tumingin ako sa kanya. Subukan pa natin ng kaunti. Baka may magagawa pa tayo. Biglang tumunog ang aking telepono. Tumatawag si tatay. Nagulat ako dahil hindi siya madalas tumawag, lalo na kapag alam niyang may ginagawa akong importante. Saglit kong binitiwan ang mga gamit at sinagot ang tawag. Hello, tay? Baka gusto mong malaman ito, Nico. Sabi niya, may kakaibang tono sa kanyang boses. May balita ako tungkol sa kotse. Napakunot ang noo ko. Ano po iyon, tay? Nais ko sanang ibenta na ang kotse. Alam ko, sentimental ito pero may isang bumibili na sobrang interesado at handang magbayad ng malaking halaga. Hindi ako makapaniwala. Ang kotse na ito, na simbolo ng aming relasyon, ay ibebenta na. Tumingin ako kay Mia, na nagulat sa aking reaksyon. Sa sandaling iyon, alam kong hindi lamang ang kotse ang pinag-uusapan. Parang may mas malalim na kahulugan ang balitang ito na maaaring magkaroon ng epekto sa aming dalawa. Mahalaga ang kotse, ngunit mas mahalaga sa akin ang relasyon namin ni Mia. Sa pag-iisip ko, nararamdaman ko ang bigat ng desisyon. Ipaglaban ba ito o hayaan na lang? Habang naguguluhan, naramdaman ko ang paghawak ni Mia sa aking kamay. Tila sinasabing, anuman ang mangyari, nandyan siya. Anong gagawin natin, Nico? Tanong niya. Puno ng pag-aalala ngunit may tiwala. At doon, sa gitna ng aming pag-aayos, natapos ang bahagi ng kwento. Ngunit alam ko, ang susunod na hakbang ay hindi lamang tungkol sa kotse, kundi tungkol sa amin. Kung paano namin haharapin ang anumang darating, magkaibang pananaw man o hindi, basta't magkasama. Sa araw na ito, habang naglalakad kami ni Lara sa tabi ng ilog, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang alingawngaw ng tubig na dumadaloy at ang bulong ng hangin ay tila nag-aanyaya sa amin na pakinggan ang mga kwentong nais nilang ibahagi. Pero, sa halip na makinig, mas pinili kong pagtuunan ng pansin ang mga mata ni Lara na tila may itinatagong lihim. Bakit ang tahimik mo ngayon? Tanong ko sa kanya habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagbigay ng isang ngiti na parang may alam siyang hindi ko pa natutuklasan. Wala lang. Iniisip ko lang ang lahat ng nangyari sa atin. Lahat ng tawanan, lahat ng away, at kung paano natin lagi itong nalalagpasan, sagot niya. Totoo, madalas kaming magbangayan ni Lara. Isang halimbawa nito ay noong araw na nagdesisyon siyang gupitin ang buhok ko habang naglalasing kami sa isang party ng aming kaibigan. Sa halip na magalit, natawa na lamang ako sa ginawa niya dahil alam kong kahit paano, nandoon ang intensyon na gumawa ng masaya. Ganoon kami. Laging may kaunting kaguluhan, pero hindi rin nawawala ang pagmamahalan. Alam mo, minsan naiisip ko kung hanggang kailan natin kayang ganito. Pero, sa tuwing iniisip ko iyon, natatawa na lang ako sa mga alaala natin. Sabi ko habang iniisip ang lahat ng mga kalokohan namin. Hanggang kailan? Siguro habang buhay. Sagot ni Lara na may kasamang biro.
Ngunit may kakaibang tono ng kaseryosohan sa kanyang boses na hindi ko pa naririnig noon. Bigla niyang binitiwan ang aking kamay at tumigil sa paglalakad. Tumitig siya sa akin na parang may sasabihin siyang mahalaga. Naramdaman ko ang pag-aalala sa kabila ng kanyang ngiti. May kailangan akong sabihin sa'yo, anya. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na naramdaman ko. Parang ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho at kami na lamang ang natitira. Sa tuwing may sinasabi si Lara na ganito, alam kong may malaking epekto ito sa aming relasyon. Alam mo, madalas kitang biruin tungkol sa mga plano natin sa hinaharap. Pero ngayon, seryoso na ako. Gusto kong magpatuloy tayo. Pero may isang bagay akong kailangan mong malaman. Napuno ako ng tanong sa isipan ko. Ano kaya ang sasabihin niya? Bakit parang ang bigat nito para sa kanya? I've been offered a job abroad, sa isang lugar na matagal ko nang pinapangarap. Ngunit ang ibig sabihin nito ay kailangan kong umalis dito at hindi ko alam kung paano natin ito haharapin. Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal na tumusok sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa loob ng ilang segundo, parang ang lahat ng mga alaala namin ay nag-flashback sa aking isipan. Paano kung umalis siya? Paano kung hindi na kami bumalik sa dati naming nakasanayan? Ngunit sa halip na magpanik, pinili kong maging kalmado, kahit pa ang loob ko'y gulo-gulo. Lara, hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Alam kong ito ang pangarap mo at hindi ko nais na pigilan ka. Pero, paano tayo? Paano ang tayo? Tanong ko sa kanya na may halong pag-aalala. Mahal na mahal kita at alam kong kaya nating lampasan ito. Siguro, ito na ang pagkakataon para masubukan natin kung gaano katibay ang relasyon natin. Pero, kailangan ko ng oras para mag-isip. Sagot niya habang nakatingin sa akin. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na hindi lang sa kanya kundi sa aming dalawa. Pero, alam ko rin na mahalaga ito para sa kanya. At sa kabila ng pag-aalala, nais kong suportahan ang pangarap niya. Kung ito ang pangarap mo, susuportahan kita. Pero sana, sa huli, tayo pa rin. Kahit na nasa magkaibang lugar tayo, alam kong kaya natin. Sabi ko, habang hinahawakan muli ang kanyang kamay. Ngumiti si Lara, ngunit alam kong may lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Salamat, pero kailangan kong mag-isip. Kailangan kong malaman kung paano haharapin ito, sabi niya. Nagpatuloy kaming maglakad, ngunit ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng tanong at pangamba. Hindi ko alam kung paano magtatapos ang araw na ito. Ngunit ang alam ko lang, nagsimula ang bagong kabanata ng aming kwento. Sa wakas, tumigil kami sa ilalim ng isang malaking puno. At sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng hangin. Parang may mensahe ang hangin na nais iparating sa amin, ngunit hindi ko pa lubos na maunawaan. Sa likod ng aming masayang alaala, nagtatanong ang aming mga puso kung paano magpapatuloy. Sa isang iglap, tumating ang isang tawag sa telepono ni Lara. Napansin ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon habang sinasagot ito. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, tumingin siya sa akin nang may kakaibang tingin. May twist sa lahat ng ito, sabi niya. Mayroong isang kondisyon na hindi ko inaasahan. Nagtataka ako kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang simula ng isang bagong pakikipagsapalaran na puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. Sa kabila ng lahat, nanatili ang pag-asa na sa huli, kami pa rin ang magkasama. Sa tuwing naiisip ko kung paano nagsimula ang lahat para sa amin ni Lea, hindi ko maiwasang mapaisip kung ano nga ba ang nag-uugnay sa dalawang taong tila walang pagkakapareho. Ako si Marco, isang taong likas na kalmado, samantalang si Lea ay isang apoy na laging nag-aalab sa kanyang mga ideya at damdamin.
Ngunit sa kabila ng aming mga pagkakaiba, palaging may kakaibang puwersa na nagtutulak sa aming magsama. Isang puwersang hindi ko lubos maipaliwanag. Kanina lang, nagkaroon kami ng isa sa aming mga karaniwang pagtatalo. Nagsimula ito sa maliit na bagay. Saan kami kakain ng hapunan? Gusto ko ng simpleng lutong bahay. Samantalang si Lea ay nag-i-insist na pumunta sa bagong bukas na restaurant na malapit sa amin. Hindi ko alam kung paano, pero sa bawat desisyon, palaging may alitan. Parang isang sayaw na hindi tugma ang bawat hakbang. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, natatawa na lang ako sa inaakala ng iba na isang seryosong away. Alam mo, Marco, minsan iniisip ko kung bakit pa kita sinasama sa mga plano ko. Biro ni Lea habang isinusubo ang isang piraso ng tinapay. Nasa restaurant kami, kahit ayoko, pero natapos ang usapan sa paraan ni Lea. Siguro, dahil wala kang ibang mahanap na makakatagal sa katigasan ng ulo mo. Sagot ko habang sinasadyang pinipigilan ang ngiti. Alam ko kung paano nag-iinit ang kanyang ulo, pero alam ko rin kung paano ito palamigin. Sa likod ng aming mga biro, alam kong may isang bahagi ni Lea na laging nangangailangan ng suporta. Ganun din ako sa kanya, kahit hindi ko palaging ipinapakita. Sa tuwing may proyekto siya sa trabaho, ako ang laging naroon upang magbigay ng praktikal na payo. Sa tuwing ako naman ang may gustong simulan, siya ang nagpapaalala na hindi dapat mawalan ng loob. Ngunit sa gabing iyon, may kakaiba sa kanya. May kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi ko ito agad nakita dahil sa aming mga biro. Ngunit, nang mag-umpisang umalpas ang kanyang mga salita, doon ko nalaman ang bigat ng kanyang dinadala. Marco, may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Ani Lea na may seryosong tono. Ito ang tono na bihira kong marinig sa kanya, kaya't agad akong napukaw. Anong meron, Lea? Tanong ko, biglang bumalot ang kaba sa aking dibdib. Ito ay tungkol sa trabaho ko. May offer na ibinigay sa akin. Isang offer na hindi ko alam kung tatanggapin ko. Sabi niya, habang naglalaro ang kanyang mga daliri sa baso ng tubig. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa lahat ng oras na magkasama kami, alam kong mahalaga sa kanya ang kanyang karera. Ngunit ang alok na ito, na hindi ko pa alam kung ano, ay tila may kaakibat na mabigat na desisyon. Ano bang offer, Lea? Tanong ko, nagtatangkang unawain ang sitwasyon. Maaari akong maging regional manager. Pero, kailangan kong lumipat ng lugar. At hindi lang basta ibang lugar, malayo. Sa ibang bansa, Marco, sagot niya na may bahagyang takot sa kanyang mata. Sa puntong iyon, parang bumagal ang oras. Isang alok na maaaring magbago sa kanyang buhay, sa aming buhay. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ito. Ngunit ang alam ko, hindi ako handang mawala siya sa akin. Lea, alam kong importante ito sa'yo. Pero, paano tayo? Paano ang plano natin? Hindi ko naiwasang itanong. Hindi siya sumagot agad. Hinayaan niyang maglaro ang tanong sa hangin habang iniisip ang tamang sagot. Alam kong mahirap ito para sa kanya. At hindi ko rin alam kung ano ang tamang sabihin. Parang isang hakbang palayo sa isa't isa. Ngunit, sa parehong pagkakataon, alam kong dalawang hakbang ang kailangan namin upang bumalik. Marco, gusto kong maniwala na kahit saan man ako pumunta, hindi magbabago ang kung anong meron tayo. Pero natatakot ako. Natatakot akong mawala ang lahat ng ito, sabi niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang takot. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang sitwasyong ito, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi kami sumuko sa mga bagay na mas malalapas sa nakaraan. Kung paano namin malalampasan ito, ay hindi ko pa alam. Ngunit sa aming pagtatalo at pagtutulungan, alam kong may paraan. At sa puntong iyon, habang iniisip ko ang lahat ng ito, isang tawag ang dumating sa aking telepono. Isang tawag na
mag-aalok ng isang desisyon na magpapabago sa lahat ng plano namin. Marco, may offer din sa akin, sabi ng boss ko sa kabilang linya. Lumipat ka sa ibang bansa, isang oportunidad na magpapabago sa karera mo. Habang naririnig ko ang alok, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Isang twist na hindi ko inaasahan, na parehong hamon at pag-asa. Sa puntong iyon, napatitig ako kay Lea at alam kong hindi lang siya ang nasa isang crossroads ngayon. Ngayon ay hindi na lamang ang kanyang desisyon ang mahalaga, kundi pati ang akin. Isang hakbang palayo, dalawang hakbang pabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, paanong ang mga hakbang na iyon ay mag-uugnay sa aming dalawa? Sa totoo lang, hindi ko na mabilang kung ilang beses na kaming nagbangayan ni Lila ngayong linggo lang. Minsan, pakiramdam ko parang kami ang dalawang karakter sa reality show na hindi mo alam kung bakit pa rin magkasama. Pero, kung may natutunan ako sa aming relasyon, iyon ay kahit gaano pa kami magtalo, palaging may puwang sa pagitan ng mga argumento para sa pag-unawa at suporta. Iyon at ang hindi maipaliwanag na katotohanang hindi ko siya kayang iwanan. Nitong umaga, nagising ako sa ingay ng kumukulong tubig sa kusina. Si Lila iyon, nag-aalmusal ng paborito niyang tsa habang binabasa ang dyaryo. Ilang beses ko na siyang tinanong kung bakit kailangan pa niyang magbasa ng dyaryo gayong may mga balita naman sa internet. Lagi niyang sinasabi na may kakaibang saya ang pagbaliktad ng mga pahina at ang amoy ng papel. Iyon ang isa sa mga bagay na natutunan kong tanggapin kahit hindi ko maunawaan. Good morning, bati ko habang humihigop ng kape. Good morning din, sagot niya, nang hindi inaalis ang tingin sa binabasa. May 3 segundo bago niya itinaas ang ulo at ngumiti. Nakaset na ba ang alarm mo para sa meeting mo mamaya? Napangiti ako. Isa pa iyon sa mga ginagawa niyang nakakatuwa at nakaiinis, ang pagiging mas organisado kaysa sa akin. Oo, nakaset na. Salamat sa paalala. Hinawakan niya ang tasa ng tsaa at tumingin sa akin ng diretso sa mata. May napansin ka ba sa akin? Napatigil ako. Alam kong may patibong sa tanong na iyon, pero hindi ko alam kung saan nagmumula. Bago yung blouse mo? Sabay ngiti ng nakakaloko. Umiling siya, pero ngumiti rin. Hulaan mo pa. Bagong hairstyle? Tanong ko ulit na may halong pag-aalala na baka mali na naman ang sagot ko. Hindi pa rin siya nasiyahan. Sige na nga, bibigyan kita ng clue. May kinalaman ito sa isang bagay na palagi nating pinag-aawayan. Napakunot ang noo ko. Marami kaming pinagtatalunan, pero isa lang ang palagi niyang binabalik-balikan. Huwag mong sabihing nag-ayos ka ng closet natin. Nagningning ang kanyang mga mata at tumango siya ng masigla. Oo, at hindi lang iyon, inayos ko rin ang mga libro mo sa shelf. Dito ko na naramdaman ang bahagyang pagkataranta. Ano? Paano mo inayos? Alam mo namang may sistema ako doon. Muli siyang ngumiti, pero may halong pang-aasar. Sistemang ikaw lang ang nakakaintindi. Ayos na yan ngayon, alphabetical by author, tapos genre. Hindi ko alam kung matatawa o magagalit. Lila, alam mong gusto kong sarili kong paraan ang pag-aayos ng mga libro, di ba? Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Alam ko, pero subukan mo munang tingnan. Mas madali mong makikita ang mga hinahanap mo. Hindi ko na siya sinagot. Kung tutuusin, hindi naman iyon malaking bagay. Pero, sa bawat pagkakataong iniisip ko na maliliit na bagay lang ang pag-aaway namin, natutuklasan kong may mas malalim pa itong kahulugan. Hindi lang ito tungkol sa mga libro, kundi sa kung paano namin natutunan ang pagbibigay at pagtanggap. Habang nag-aalmusal kami, bigla kong naisip ang isang bagay na matagal ko nang binabalak sabihin sa kanya. Pero, bago pa man ako makapagsalita, naunahan na niya ako. May sorpresa ako para sa iyo mamaya, sabi niya.
na may kislap sa kanyang mga mata. Ano yon? Sabihin mo na, sagot ko. Kahit na alam kong hindi niya sasabihin agad. Hindi pwede. Kailangan mo munang maghintay, sabi niya, habang kinikindatan ako. Tumango na lang ako, kahit na ang totoo'y kinikiliti na ang kuryosidad ko. Siguro ito na ang tamang oras para sabihin sa kanya ang plano ko. Alam mo, may iniisip din akong sorpresa para sa'yo. Nakita kong bumalik ang ngiti sa kanyang mga labi. Talaga? Ano naman yon? Pagkatapos ng meeting ko, gusto kong dalhin ka sa isang lugar, sabi ko habang nag-iisip ng tamang mga salita. Isang lugar kung saan tayo pwedeng magsimula ng bagong chapter. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya, mula sa pagkatuwa patungo sa seryosong pag-iisip. Ano bang ibig mong sabihin? Bago ko pa man maipaliwanag, biglang nag-ring ang telepono niya. Tumalikod siya para sagutin ito, at habang kausap niya ang nasa kabilang linya, naramdaman ko ang bigat ng posibilidad ng mga susunod na mangyayari. Nakatitig lang ako sa tasa ng kape ko, nag-iisip kung ito na nga ba ang tamang oras para ilabas ang matagal ko nang pinaplanong proposal. Nang ibaba niya ang telepono, nakangiti siya pero may halong kaba. Kailangan ko munang umalis ngayon, pero babalikan kita para doon sa sorpresa mo. Tumango ako at pinilit ang sarili kong ngumiti. Sige, mag-iingat ka. Hihintayin kita. Habang papalabas siya ng pinto, nag-iwan siya ng halik sa pisngi ko. Promise, magiging masaya tayo mamaya. Pagkaalis niya, naiwan akong nag-iisip. Ano kaya ang sorpresa niya? At paano ko kaya sasabihin sa kanya ang plano ko? Sa gitna ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang hindi maalis na kaba na parang may mangyayari. Sa bawat segundo ng pag-aabang, may isang bahagi sa akin na nagtatanong, ano kaya ang magiging reaksyon ni Lila? Ngunit higit sa lahat, handa na ba ako sa susunod na hakbang na ito? Sa bawat hakbang ng paglalakbay namin ni Mia, lagi kaming nagtutulungan kahit na parang laging may munting alitan. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang ganitong klase ng relasyon, pero sa tuwing magkasama kami, parang palaging may balanse sa pagitan ng tawanan at kunot noo. Naguguluhan man ako, hindi ko maipagkaila na parang ito ang dahilan kung bakit kami nananatiling matibay. Isang umaga, nagdesisyon kaming mag-hiking sa bundok ng marami. Isang lugar kung saan sinasabing maraming tao ang nakakahanap ng sagot sa kanilang mga tanong. Sabi ni Mia, baka raw ito na ang kinakailangan namin para mas maunawaan ang isa't isa. Palagi niyang sinasabi na sa tuktok ng bundok, bawat alitan ay nawawala at ang natitira ay ang tunay na damdamin. Sigurado ka bang kaya mong umakyat ng bundok na ito? Tanong ni Mia habang inaayos ang tali ng kanyang sapatos. Alam ko na ang ibig niyang sabihin, lagi niyang kinukuwestiyon ang aking kakayahan. Pero sa likod ng mga salitang iyon ay ang pag-aalala para sa akin. Siyempre naman, mas matibay pa ako sa iniisip mo, sagot ko. Sabay tawa. Isa ito sa mga paborito kong pangungusap. Dahil sa tuwing sinasabi ko ito, napapangiti siya kahit papilit niyang itinatago. Habang umaakyat kami, hindi maiiwasan ang mga munting bangayan. Bakit lagi kang nasa unahan? Hindi mo ba alam na mas mainam kung sabay tayong umakyat? Tanong niya. Na tila ba ito na ang pinakamalaking problema sa mundo? Tumigil ako sandali, hinintay siyang makalapit, at sa isang iglap, pareho na kaming tumatawa sa walang kwentang usapan. Ang hiking trail ay puno ng mga liko at matatarik na bahagi. Sa tuwing makikita ko siyang nahihirapan, agad akong nag-aalok ng tulong, kahit na madalas niyang tanggihan ito. Hindi mo kailangang maging knight in shining armor, okay? Sabi niya, minsang tinangka kong tulungan siya sa isang matarik na bahagi ng daan. Pero, sa kabila ng mga pagtanggi, alam kong kailangan niya ng suporta at palagi akong nandyan para sa kanya. Nang marating namin ang tuktok,
bumungad sa amin ang isang napakagandang tanawin. Sa ilalim ng liwanag ng araw, kitang-kita ang mga kabundukan at ang mga bahay na parang maliliit na tuldok sa ibaba. Sa isang iglap, lahat ng alitan ay tila nawala at ang natira ay ang katahimikan na puno ng pag-unawa. Alam mo, kahit palagi tayong nagbabangayan, masaya ako na nandito ka. Sabi ni Mia habang nakatingin sa malayo. Ramdam ko ang sinseridad sa kanyang tinig, kaya't hindi ko napigilan ang ngumiti. Alam ko, Mia. Ako rin. Salamat sa pagtitiis sa akin, sagot ko. Sa bawat salita, ramdam ko ang bigat ng aming mga pinagdaanan, ngunit naroon din ang kagaanan na dala ng aming pagkakaintindihan. Sa gitna ng aming katahimikan, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Sa simpleng galaw na iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang damdamin. Itinaas ko ang mga mata ko at nakita ko ang kanyang ngiti. Ang ngiting lagi kong inaasam-asam. May gusto akong sabihin sa'yo, biglang sambit ni Mia, na tila ba may bahid ng kaba sa kanyang tinig. May nahanap akong lihim na lugar dito sa bundok. Sabi nila, sa tuwing may alitan, maaari kang pumunta roon para makahanap ng sagot. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Talaga? Saan yun? Ngumiti siya ng misteryoso. Sama ka sa akin, ipapakita ko sa'yo. Habang pababa kami sa bundok, sumunod ako sa kanya, na parang isang bata na gustong-gustong makita ang sorpresa. Pero, sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, bigla kong naramdaman ang kakaibang presensya. Tumingin ako sa paligid, tila ba may kakaibang bagay na nagmamasid. Nang lingunin ko si Mia, wala siya sa likuran ko. Kinabahan ako at agad siyang hinanap. Mia? Tawag ko, pero walang sumagot. Ang paligid ay biglang naging tahimik, at sa kabila ng init ng araw, naramdaman ko ang malamig na hangin. Habang patuloy akong naglalakad, narinig ko ang tunog ng mga dahon na parang may gumagalaw sa likod ng mga puno. Mia, nasaan ka? Muli kong tinawag, pero ang tanging tugon ay ang sipol ng hangin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na takot. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Mia, pero alam kong hindi ito normal. Ang bundok na dati ay puno ng katahimikan. Ngayon ay tila ba may lihim na itinatago. At sa gitna ng pag-aalala, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano ang nasa likod ng misteryosong lugar na binanggit ni Mia? Sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang aming paglalakbay. Sa kabila ng aming pagkakaintindihan, may mga bagay na kailangan pang tuklasin. At sa bawat hakbang, alam kong hindi ko siya pwedeng iwanan dahil sa likod ng bawat bangayan, siya ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Minsan, naisip ko kung bakit nga ba hindi kami mapakali ni Lila sa isang tahimik na araw. Parang palaging may kailangan kaming pagtalunan. Mula sa simpleng pagpili ng ulam hanggang sa kung saan kami maglalakad tuwing linggo ng hapon. Pero, sa kabila ng lahat ng iyon, palagi kaming nagiging malapit sa isa't isa. Sa kabila ng ingay, ang tahimik na pagmamahalan ang pumapagitna. Isang Sabado ng umaga, nagising ako sa amoy ng sinangag na bigas at pritong itlog. Maagang bumangon si Lila para maghanda ng almusal. Hindi ito pangkaraniwang senaryo sa aming dalawa. Madalas, ako ang nauunang bumangon at maghanda ng pagkain. Kaya't medyo nagulat ako nang makita siyang abala sa kusina, suot ang paborito niyang kulay, dilaw na apron na may mga bulaklak na disenyo. Good morning, bati ko habang nag-iinat at papalapit sa kanya. Bakit ang aga mo yatang nagising? Good morning din, sagot niya ng may ngiti. Naalala ko kasi, may importante kang meeting mamaya. Gusto ko lang siguraduhin hindi ka lalabas ng bahay na gutom. Napangiti ako. Kahit palaging may konting argumento, palagi naman naming iniisip ang kapakanan ng isa't isa. Umupo ako sa dining table habang inaayos ni Lila ang plato sa harapan ko. Salamat, mahal. Ano bang agenda mo ngayon? Tanong ko
habang sinisimula ng pagkain. Well, kailangan ko lang tapusin yung presentation ko para sa kliyente namin. Sagot niya, habang umupo sa harap ko. At syempre, di ko makakalimutan ang paminsang-minsang away natin. Natawa ako sa kanyang sinabi. Ah, oo. Yung paminsang-minsang away na nangyayari araw-araw. Parehas kaming natawa at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng aming pagmamahalan na palaging bumabalot sa amin, kahit na minsan ay tila nakakapagod. Pagkatapos ng almusal, pareho kaming nag-ayos para sa kani-kaniyang trabaho. Nagpaalam si Lila na pupunta muna siya sa opisina para maghanda sa kanyang presentation. Ako naman ay nagda-dry run ng presentation ko sa harap ng salamin. Isang mahalagang kliyente ang kailangan kong makuha, kaya't medyo kinakabahan ako. Pero, sa likod ng isip ko, naroon ang mga salitang binitiwan ni Lila kanina, ang kanyang simpleng pag-aalala na nagbigay sa akin ng lakas. Sa gitna ng aking paghahanda, biglang nag-ring ang aking telepono. Lila, ang pangalan na lumitaw sa screen. Hello? Hey, kailangan kita! Sinabi niya nang may halong kaba sa boses. Kailangan mo ako? Anong nangyari? Tanong ko, nag-aalala. May emergency meeting dito sa opisina. Kailangan kong ipakita yung presentation pero may problema sa laptop ko. Hindi ko ma-access ang file. Paliwanag niya, tila desperado. Agad akong nag-isip. Okay, pupunta ako dyan. Dalhin ko yung backup file mo sa USB. Buti na lang at kinuha ko yun kahapon. Salamat, mahal. Hihintayin kita. Nagmadali akong nagbihis at tumakbo patungo sa opisina ni Lila. Pagdating ko roon, kitang-kita ko ang kanyang pagkabalisa habang nakaupo sa waiting area. Agad ko siyang tinawagan at lumapit siya sa akin. Inabot ko ang USB habang siya naman ay tila nabunutan ng tinik. Akala ko hindi ko na maililigtas to. Salamat talaga, sabi niya. Bumalik ang ngiti sa kanyang labi. Nandito lang ako palagi, di ba? Sagot ko, at sinamahan ko siya papasok sa conference room. Habang pinapanood ko si Lila na ipresenta ang kanyang proposal, nakita ko ang kanyang galing at determinasyon. Minsan, sa kabila ng aming mga bangayan, palagi kong naiisip kung gaano siya kahusay sa kanyang ginagawa. Nakangiti akong nagmamasid habang nagtatagumpay siya sa harap ng kanyang mga kliyente. Pagkatapos ng kanyang presentation, lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ikaw talaga ang superhero ko, bulong niya. Ngumiti ako. At ikaw ang inspirasyon ko. Sa aming pagbabalik sa bahay, nag-umpisa na naman ang isang munting argumento. Pero sa gitna ng aming tawanan at konting pagtatalo, isang tawag ang dumating sa telepono ni Lila. Nagbago ang kanyang ekspresyon nang sagutin ito. Ano? Anong nangyari? Tanong ko. Biglang nag-aalala. Ibinaba niya ang telepono, tila hindi makapagsalita. It's my boss. They want me to lead a project in another country. Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Masaya para sa kanyang tagumpay o takot sa maaaring paghihiwalay namin. Pero sa kabila ng kaba, naroon ang tiwala. Tiwala na kahit ano pa man ang mangyari, palagi kaming nandito para sa isa't isa. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Nagiging mas kapanapanabik, mas komplikado. Pero alam kong sa huli, palaging nandyan ang pagmamahalan.